Good morning mga idol. Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. So ito, nandito ako, nakicheck ako sa mga manok ko dito sa backyard. So, ayan. Teka lang ha. Makulit eh. So papakita ko sa inyo si Kanawayon ngayon. Dahil napakapugi na niya. At ang ganda na ng kanyang tayo. At kumbaga matikas na siya mga idol. Iba na siya yung dati. Ito po, ipakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Gwapong-gwapo yan o. Ayan. Pulang-pula yung kanyang mukha. Naka-progency yan. Opo, progency po yung gamit nating vitamins dito mga katuka. At saka, dito natin lagay. Oh. So mga katuka, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. Itong video to para po sa documentation po ng ating pagiging backyard breeder. So nandito tayo ngayon sa Surigao City. Taga Surigao City ako mga idol. Sa mga Bisaya diha, maayong buntag. Marjo na buntag og shout out sa mga Bisaya nato na mga higala. So mga idol, kinontent ko ngayong araw na to ang tungkol po dito sa TP. Ayan. Itong guma na TP. Apo. Hanggang ngayon marami pa ring nag-message po sa akin, nagko-comment na idol, bakit ginagamit mo yung rubber TP? Itong ganito daw ng mga TP gawa sa gulong. So sabi nila, itong TP na ito ay meron daw masamang epekto sa ating mga alagang manok. Dahil umaalingasaw daw ito pagka nabilad sa araw. At yung kanyang alingasaw nagkakaroon po ng masamang sistema sa kanyang kalusugan dahil nga po guma. So ang akin mga idol, ito po ay base lang din ako sa experience ng iba nating mga nagmamanok, saka po nating nag-alaga ng manok, which is hindi ko naman po sinasabing tama yung ginagawa ko or perfect yung ginagawa ko. Ang paggamit ko po sa TP unang-una sa lahat, dahil inisip ko na itong TP na rubber mas tatagal siya. So speaking ng tatagal, siyempre tayong mga nagmamanok, doon tayo sa medyo makakasave tayo. At the same time, matibay. Para sa akin itong rubber TP mga idol, so far, hindi ako nagkakamali, umabot naman tayo ng 10 taon nata or 8 taon siyam sa paggamit nito. Hindi minsan mga katuka, hindi pa naman ako nagkaroon ng casualties dahil gumamit ako ng rubber TP. At dahil may masamang epekto ito or alingasaw nga na nakakaroon ng problema sa ating mga alagang manok, wala naman po so far. So doon po sa mga nagko-comment ng ganon na nga daw bakit ko daw ginagamit ito, ay dahil nakita ko din po sa ibang nagmamanok na wala din naman silang mga negative feedback dito po sa paggamit ng rubber TP. Pansinin nyo po yung mga may mga malalaking farms. Alam ko hindi lang naman siguro ako ang gumagamit nito. Yung mga sikat na mga breeder, yung mga nandyan talaga sa gitnaan, alam nyo na sino-sino sila, gumagamit naman sila ng TP mga idol. Bakit wala namang masamang epekto sa kanila? Kung mayroon siguro, dapat hindi nila na ginagamit itong rubber TP, di ba? So para sa akin, ginagamit ko to dahil wala namang pong masamang epekto sa aking mga alagang manok. At sigurado ako na matibay ito. Ito po, kung hindi ako nagkakamali, 2016. Dati na itong rubber TP sa akin. Ito ay napanalunan ko doon sa NBE. Alam niyo na, yung kumbaga, bang friendly game lang, nagtatayaan tayo. So dahil nagkaroon tayo ng, sabi nga nila, pera sa hangin, binili ko dito, at least may remembrance. So 2016 pa yon, kung isipin mo 2025 na ngayon, medyo matagal na panahon na hindi siya nasira compared po doon sa mga kahoy, semento or mga fiber. Yung fiber magaling din po, maayos. Kaso dito sa amin, pahirapan sa magkaroon ka ng fiber kasi wala pang nagbebenta dito ng fiber cement, rubber TP, or I mean fiber cement TP. Dito ang
madali-dali mo lang dito gamitin talaga itong rubber TP na mabibenta dito o mabibili mo dito sa mga highway, yung mga malapit sa mga kumbaga junk shop at saka vulcanizing shop pala, sorry, vulcanizing shop. Kasi sila yung mga nakaka-encounter ng mga lumang gulong at yun, nire-recycle nila. At yun nga, ginagamit or ginagawa nilang rubber TP para mapagkikitaan. At ginawa ko din itong content na to mga idol para din kumbaga maipalawanag din po yung side ng mga gumagawa ng rubber TP. Hindi po dahil sa tawag dito, sinasabi ko lang na itong paggamit ng rubber TP ay para lang sa pangsarili ko. Kung hindi, ang paggamit po ng rubber TP nakakatulong din tayo sa kapwa nating naghahanap buhay na ang hanap buhay nila ay paggawa ng rubber TP. Kaya para sa akin malaking tulong ito. Hindi lang sa nagmamano kung hindi dun sa mga naghahanap buhay ng rubber TP. Kaya para sa akin ayos po yung paggamit ng rubber TP. Doon po sa mga nagtatanong or nagko-comment na bakit ko to ginagamit, masama naman. Para sa akin po, nirerespeto ko po kayo pero wala pong masamang nangyari sa mga manok ko. For ilang years na po ako nagmamanok, gamit po ang rubber TP. Kaya ikaw kung hindi ka komportable gamitin ang rubber TP, nasa sayo na. Or ikaw na yung bahala kung hindi ka sang-ayon sa paggamit ng rubber TP. Ay magkakaiba kasi tayo ng diskarte or magkakaiba tayo ng pananaw pagdating sa pag-alaga ng manok. Para sa akin, ayos naman. Sa awa ng Diyos. Wala naman ditong tumirik. Wala naman ditong nangisay dahil ginamit natin yung rubber TP. Dito po sa amin talaga mga idol, pag sinabing maaraw, nako, masakit talaga yung sikat ng araw. Kaya hindi naman umaalingaso yung rubber TP. So yun lang mga idol. Katoka. Yun lamang po yung aking, teka lang, maingay. May gumagawa. Yun lang po yung aking explanation doon at sagot doon sa nag-comment po tungkol sa rubber TP. Check natin yung ating mga naka-pre-rinse, mga kakirils. Ito po yung pumpkin, yellow leggy Dutch. Malalaki na po sila. Nagpapa-extra ako sa kanila yung kaning lamig po. Binibigay ko sa kanila para hindi po masayang yung kaning lamig. Ganyan lang kasimple mga katuka yung ating buhay bilang isang backyard breeder. At alam ko sa inyo, sa mga nanonood ng video to na nakaka-relate sa ating buhay backyard breeder, i-enjoy nyo lang po yung pag-alaga ng manok. At saka dito sa ating passion na to, sa sports na to, kapag nasa tamang diskarte ka lang, ay hindi ka naman dito malulunod sa utang o hindi ka dito magkakamali. Dahil ang pagmamanok talaga sa totoo, napakalaking tulong yan kapag maayos lang yung pagkadala mo. Hindi ka nagpadala sa bugso ng damdamin, sugal ng sugal. Hindi kasi ako ganun mga idol, makakaiba talaga tayo. Kung dalhin mo lang sa maayos na paraan, hindi ka magpapadala sa mga puro lang sugal, wala talagang masamang mangyayari sa'yo. At hindi talaga maghihirap yung pamilya mo. Kasi dito sa akin, sa totoo po, pag ako'y nagkaroon ng mga alaga, binta talaga yung priority ko. Hindi po pansarili. Kasi ang libangan natin, nandyan lang naman yun eh. Pero ang pangangailangan ng pamilya, yun yung priority sa akin. Pag mayroong naghanap, tapos bumili, binta, para mapakinabangan ng pamilya. Yun lang. Ito nakawala to eh. Ayaw pa makatuka oh. Nakawala siya. 5K sweater, Boston. Napaka cute. Napaka cute. Para kamukha ko is very cute. So yun lang mga katuka for this vlog, for this morning. At sa mga hindi pa nakasubscribe, kayo na pala mag-subscribe. Salamat pala sa mga subscribers ko. 101,000 subscribers dito sa YouTube. Thank you po sa pagtulong nyo sa aking YouTube channel. Tuloy-tuloy lang po tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga nagpapa-shoutout, ingat po kayong lahat kung nasan man tayo. God bless. Sana'y masaya ka lang at lagi natin tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa
sugal. Bye bye. Ay, bubaba na ako. Ingat, ingat.